Ayan, mega shoutout dyan sa ating uh, ka-team dyan sa small YouTubers, Team Tulungan, Team Strong Ties, at Team Kasolid Appear. Maraming salamat sa inyo guys sa lagi pag-support sa akin. Ayan guys, sa premiere ko at saka yung LS ko at saka iba pa yung mga videos ko. Ayan guys, ngayon guys, papakita natin guys kung ano talaga ang gamit ng TubeBuddy at saka YT Studio sa mobile application natin dito sa cellphone. Unang-una guys, yung TubeBuddy guys at saka YT Studio, parehas lang ang gamit mo. Parehas lang talaga ang gamit nun. Pero yung TubeBuddy guys is meron silang sariling website, sariling channel, sariling browser. Kasi tinatawag itong plug-in tools ito na ginagamit ng YouTube para makukuha yung mga features at saka iba pang mga kailangan ng mga YouTube creator. Yung YT Studio, yun talaga ang pinaka-basic. Directly to YouTube talaga to ang YT Studio. Pero itong TubeBuddy, tools lang na ginagamit ng tools lang to na ginagamit upang mapabisa yung yung mga monitoring at saka analytics ng isang YouTube creator. Pero ang difference lang, yung TubeBuddy talaga ay malaki talaga ang tulong kasi nandyan talaga kung makikita mo talaga kung clearly yung mga performance at saka iba pang mga features dyan. Sa YT Studio, limited lang talaga dito sa YT Studio app. Pero sa YT Studio na maglalagin ka sa computer, makikita mo doon yun lahat. Okay? Pero ito sa gamit ang cellphone, okay guys. Sige. Ito na yon. Unang-una, kasi mobile phone ang ginagamit natin guys. Kailangan natin muna ng app, TubeBuddy app at saka YT Studio. Sa akin, meron akong TubeBuddy at saka YT Studio. Pero sa mga baguhan dyan, share ko sa inyo kung paano. Una-una guys is alam naman natin na paano tayo mag-download ng apps sa Android. Ewan ko sa iPhone users dyan kung paano, kasi hindi pa ako nagkapag-experience ng pag-download ng apps sa iPhone. Ito. Yan. At saka search mo lang yung for example, TubeBuddy. Okay, dito. Ito TubeBuddy. Pag hindi ka pa nakapag-download or install ng TubeBuddy, makikita dyan install dito sa baba. Pero dito sa baba ang nakita nyo dito icon na open kasi na-install ko na tong TubeBuddy. So katapos mo nang i-download at mag-install, mag-install ka rin ng YT Studio para makita natin ang difference, kung ano talaga ang differences. Ito yung YT Studio. Makikita nyo sa YT Studio na meron ng open or uninstall kasi installed na kasi yung yung YT Studio. Pero kung hindi pa kayo nakapag-download and install, so i-download niya, install. Okay? Once na-install yung dalawang app, papakita ko sa inyo kung ano talaga ang difference. Unang-una guys, dito muna tayo sa YT Studio. Ang YT Studio guys, ito yung app. Kung for example, papasok kayo sa YouTube. Ayan. Ito yung YouTube sa Google Chrome mo.
Pagkatapos, kung mag-click ka dyan, merong icon, merong menus dito na YouTube Studio. Ang ibig sabihin nitong nung symbol na to is to open, or to widen the screen, or to open this YouTube Studio. Once i-click ko to guys, yung YouTube Studio guys, ito ang mag-appear guys. Kasi nakapag download or install na ako ng YT Studio. Anong mangyayari guys kapag i-click ka nito at hindi ka pa nag-download ng YT Studio? Ang mangyayari guys, hindi ito mag-appear guys. Ang mag-appear dito, kailangan mong i-download yung YT Studio para makita mo tong dashboard na ito. Yung dashboard na ito guys, dito mo makita yung real-time watch time, yung real-time views after last 28 days, then subscriber change last 28 days. Dito muna tayo sa dashboard guys, sa YT Studio. Click natin yung view more sa analytics. Nakikita natin guys yung real-time views. Sa akin guys, yung real-time views last 48 hours is 460 views. So dito makita natin ang analytics ng ating channel. Yung real-time views, last published videos. So nakikita natin dyan kung yung mga pinapublish natin na videos, kung ano na yung real-time views niya. Makikita din ninyo. Dito rin natin makikita yung mga videos natin guys, kung saan talaga mag-click yung mga content nyo. Makikita nyo dyan kung saan talaga mas maraming nag-views. Doon kayong magpo-focus. Saka yung watch time. Pero dito sa cellphone guys, ang watch time dito ay minutes. Minutes talaga. Last 28 days, I have already 108,000 minutes. So, in terms of views, last 28 days, I have 5,251. Then average view duration last 28 days, ito naman. So lahat talaga ng mga performance mo guys sa iyong channel, saka in-upload mo ng video guys, makikita talaga dito. Saka yung subscribers, makikita talaga. Yung subscribers ko mababa kasi hindi na ako makipagsakto-sakto. No-focus ko muna yung watch hour ko. Dito guys, next is watch time from subscribers. So mas sa akin guys, mas okay yung not subscribe guys. Kasi hindi nila alam yung mga ginagagawa natin. Sige, kung mataas yung not subscribe mo na watch time, mas okay yan. Pero sa subscribe, okay lang din naman. 57.4 sa akin not subscribe, 42.6. Yung likes versus dislikes, okay lang yan, hindi huwag niyong pansinin. Kasi lahat talaga may hindi nagustuhan yung mga pinagagawa natin. Ito yun guys, yung top videos. Ang top videos dito guys, ito yung mga videos mo na nagtatap in terms of time. So nakita nyo last 28 days watch time. So kung sa computer nyo tingnan sa
watch hour. So, ang pinaka-top na sa akin is yung live stream. Live stream. Kasi kadalasan kasi sa live stream is aabot siya ng ilang oras. Kaya mataas yung watch time niya. Ayan po lahat sa overview. Dito naman tayo sa discovery guys. Yung impression, yung impression guys, importante din to guys sa mga viewers kung talagang na-impress ba sila sa mga videos mo, lagi silang nanonood sa iyo, makikita talaga. Pero nakikita nyo guys yung impression, may araw siya no pababa. Kasi hindi naman lahat ng oras tayo ay aangat kasi may araw talaga or may mga panahon talagang mababa din. Pero kapag guys, pag popular ka na or famous ka na, lagi dyan nasa taas yung impressions mo. Impression click-through rate. So, 5.8%. So, okay naman yung impression click-through rate ko. Kita nyo sa graph na okay lang din naman. Huwag lang bumababa ng lalo. Traffic source types. So, yung makita nyo mga playlist ko at saka playlist page, channel pages, browse features at others. Ito yung guys, kung paano siya, for example ng mga viewers, kung paano sila mag-search ng channel ko, kung directly to playlist ba ako mag-play or playlist page, channel pages, kasi kadalasan alam naman natin lahat na playlist talaga. Hindi ko na lang ito i-discuss kung bakit, kasi alam natin lahat kung pinagagawa natin guys. Yung top external sources, number 1 is Facebook, kasi dito talaga ang first communication natin, Facebook, at saka yung Facebook Messenger. Google search kadalasan hindi masyado, talaga sa Facebook talaga, at saka Facebook Messenger. Yung top YouTube search terms, kasi may ina-upload ako na kanta ni Angelica Hale, kaya nagtatap siya kasi si Angelica Hale guys is popular to na singer, half Filipina to na singer. So nag-audition to sa America's Got Talent, hindi siya nanalo, parang second runner up lang siya, pero sikat din to si Angelica Hale guys. Yung Manila version nila at Midundo, Baby Poo, Demolition sa Binondo. Ito yung mga top YouTube search terms. Top video suggesting your content. So ito talaga, kita nyo sa kailan yung live streaming ko, kasi nung una guys, kasi maraming nanonood kasi dito sa live stream. Top playlist playing your content, all videos na copyright. So ito talaga ang pinakauna. Dito talaga lahat ng mga organic content ko na pinapasok ko dito sa playlist na to. Pagkatapos sa discoveries, dito naman tayo sa audience guys. So sa audience, makikita nyo dyan kung gender ng mga nag-view ng mga viewers mo. Dito talaga male, female. So kadalasan male. Sa akin male. May iba naman female. So yung age guys, hindi naman, kasi yung 13 to 24 parang hindi pa nila masyadong alam itong pag YouTube creator. Kadalasan talaga from 25 to 44 years old. Then top countries, siyempre Philippines. Nandito ako sa Philippines Philippines, United Arab Emirates, then Saudi Arabia. Meron din Qatar,
Kasi may mga kaibigan ako sa UAE at saka Saudi Arabia, Qatar, Oman. Last 28 days to ha. Last 28 days. So, top subtitle or silang videos 100%. So, dito naman tayo sa interactive content, guys. Interactive content, teaser clicks per card, teaser short. Hindi pa ako nagamit ito. Iwan ko lang sa mga monetized channel kung ginagamit din nila ito. Yung itong or ano bang gamit dito, guys. Hindi ko pa alam kung ano tong features na to, guys. Dito naman tayo sa playlist. So playlist, number of times playlist were viewed. So nandyan, guys, nakikita nyo yung arrow na pataas. So laging may nanonood sa akin, guys. Alam nyo, nakita yung taas. Yung taas yun. Okay, so yan lahat sa analytics, guys. Balik tayo sa dashboard. Ito naman sa next is ang latest video performance. Ang latest video performance is yung bagong ina-upload mo na videos. Makikita dyan kung ang performance na bagong upload mo. Pag grain siya pataas, so okay siya. Okay siya. Kasi primer ko tong yung recent videos ko. Kita dyan, ranking by views, average view duration, watch time minutes. Then, click mo yung view more. And dyan, yung mga nagko-comment ng primer ko. Ito, yung videos ko. Kita dyan. Makikita dyan ang makikita dyan kung sino yung nag-comment. Tapos next is yung videos. So lahat ng mga videos makikita dyan, guys. Lahat ng mga videos from recent to past. And then yung comments, lahat ng mga comments sa'yo, guys, makikita dyan. Makikita din dito from recent to past. Okay, tapos na tayo sa dashboard. Dito muna tayo sa videos. Ayan, videos. Makita natin. Ipakita ko sa inyo, guys, kung ano ba talaga. Nandyan talaga ang lahat ng videos nyo, guys, na ina-upload. So parang ang dali-dali lang talaga. Accessible lang kasi nasa phone mo lang. Pwede mo ma-update kahit saan yung mga videos mo. Importante meron ka lang wifi or internet or data connection. Pakita ko naman yung playlist. Ito yung mga playlist. Ito yung mga playlist ko. Comments. So lahat ng comments, guys, nandyan. Makikita nyo din yung lahat ng comments. Lahat talaga ng comments. Ayan. Pero dito sa pag i-click mo yung guys, yung profile pic mo, nandyan yung manage your Google account. Pwede ka mag-add dyan ng mga account kung may additional account ka. Click mo lang to, tapos mag-add accounts ka. Or kung nandyan yung bagong accounts, click mo lang yun. Dito sa settings, guys, makikita mo yung notifications. So get all notifications for each comment. Ma-notify. So notify me via post notifications. So reduce clear. Ito, guys, yung gamit dito ng settings is pag may nag-comment sa videos mo, mag-a-appear dito sa taas ng phone mo. Ayan. And then help, send feedback, YouTube. So, ang YouTube, dito naman sa YouTube, kita nyo, guys, babalik ka sa YouTube mo. YouTube, yung sa Google. Kung i-click mo yan, babalik siya. Ayan.
Babalik siya. Kung babalik ka doon sa YT Studio, click mo rin dito. Balik na. Bumabalik siya guys. Bumabalik siya. Okay? Tapos na tayo sa YT Studio. Dito naman tayo sa ano guys, sa TubeBuddy. Kung ano talaga ang features ng TubeBuddy. So, alam naman natin lahat itong TubeBuddy is tools direct to YouTube na ginagamit kasi malaking tulong talaga ang TubeBuddy guys. Kasi may mga features siya na hindi mo makikita sa YT Studio. Sa features ng TubeBuddy guys, makikita nyo may dilaw na yun. Kapag may dilaw na yun, may nag-view ng mga videos mo. Pag bumidilaw yan, may nag-view. May nag-play ng mga videos mo. At saka yung dito, videos, 51, ayan, yung update. Tataas yan kapag makikita mo lang walang nag-view sa videos mo kung hindi siya mag-yellow. Hindi siya mag-yellow dito. Ayan guys. Ito lahat ng videos, makikita mo rin kung ilan nag-comment, ilan nag-likes. Okay. Dito, yung comments. Yung latest comments to past. Dito naman sa guys, milestones. Ito yung pinaka-importante. Milestones. So, milestones, hindi milestone mo, yung hindi ng status ng channel mo. Makikita mo dyan yung subscribers. So, ilan na yung subscribers mo? Number of views. So, makikita yung number of views mo. At saka yung uploads. So, ilan na yung lahat na ina-upload mo na videos. Ayan. Okay? Dito rin makita yung magpa-pop up siya. For example, kung makukuha mo na tong 15,000 views, magpa-pop up siya dito. 15,000 views milestone. Ganyan. Magsabi si TubeBuddy, your channel passed the 15,000 views milestone on. Kailan mo nakuha yung 15,000 views. Okay. Dito guys, nakikita nyo na may nagpa-pop up na comment. Isa. Ayan. Si Mind of Milton. Yan ang bago. Si Mind of Milton. So, lahat ng mga tumitingin o nagko-comment o nag-like, makikita rin dito guys sa nag-like o nagko-comment sa videos mo. Ayan. So, ito yung makita. So, silbi real time to na views, real time subscribers, real time uploads. So, hindi mo to makikita sa guys, makikita sa YT Studio yung number of subscribers mo, kung status, at saka yung number of views, at saka uploads. Hindi mo yun makikita, yung milestone. Ang makikita mo lang yung comment, analytics. So, syempre, gamit yun sa atin kasi YouTube creator tayo eh. Hindi natin makita kung saan tayo bumababa, saan tayo tumataas. Kailangan natin yan. Silbi in terms of marketing. Yan lang yung talaga ginagawa. So, dito naman sa news, makikita nyo dito guys yung mga viral news in terms of YouTube at saka mga creator. Makikita dito guys yung top YouTuber, yung top mismo YouTuber, ganyan, lahat ng mga balita na connected sa mga YouTube creators guys, nandito talaga. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga bawal at hindi bawal, may nakikita din ako ng mga news dito sa TubeBuddy na connected talaga sa YouTube creator, kung ano talagang
bawal at hindi bawal na i-upload, ganyan. May nabasa ako dito guys. And then kung i-click mo itong menu guys, nandyan makikita yung banner mo, sa channel mo, makikita dyan. Pero hindi po ako nag dito guys, kasi yung Tag Explorer, Topic Planner, Carlos Kansas, hindi ko po ito ginagalaw. Pag i-click mo itong upgrade, mag-upgrade siya, may bayad. Ganyan, click nyo yung upgrade, may bayad siya. Kung mag-feedback kayo, ano yung mga complaints at saka issues nyo, pwede kayo mag-feedback dito guys. Dito yung channel, our channel is hindi yung channel mo ha, hindi yung channel mo to, channel to ng TubeBuddy. Subukan natin i-click guys. Ayan, ito yung channel nila ng TubeBuddy. TubeBuddy, ito yung channel nila. They have already 416,000 subscribers. Yan po ang channel nila. May sarili silang channel at saka tools lang po itong TubeBuddy na ginagawa ng mga expert ko para mapadali or hindi mapadali, para malaking tulong talaga sa YouTube creator yung TubeBuddy. Ayan guys, yan po lahat ng yung ang difference lang talaga. Okay naman din yung YT Studio, makikita mong analytics. Yun talaga ang pinaka-importante, yung analytics sa YT Studio. Dito naman sa TubeBuddy, makikita mo yung milestone mo. So, yung milestone mo, yung mga ginagawa mo sa YouTube, yung sa channel mo. Yung ilan na ba ang nag-subscribe sa iyo, ilan na ba ang viewers mo, ilan na ba ang uploaded videos mo. Yan talaga ang may difference nila, pero yung difference nila isa sa mga importante sa mga YouTube creator, lalo na sa analytics. Makikita natin kung sino yung nag-view sa atin. Importante talaga yung mga viewers. So saan sila nanggaling, saan sila nag-view, at saka yung mga subscribers natin, yung viewers. So, kung may viewers sa'yo sa iba't ibang bansa, so malaking posibilidad guys na sa kanilang bansa also makikita din yung mga videos mo. Kasi pag may mag-view sa iyo, for example sa USA, may isang tao o dalawang tao nag-view sa iyo dyan, silbi nakatag na yan sa kanilang lugar yung videos mo. Ayan. Ito yung, yun po ang difference guys kung TubeBuddy at saka kung magtanong kayo guys kung ano ang pinaka mas mabuti na app na tools para sa YouTube channel natin, suggest ko sa inyo guys itong dalawa talaga guys. Mag-install kayo dito itong dalawang to, TubeBuddy at saka YT Studio guys. Kasi sa YT Studio makikita mo yung analytics, sa TubeBuddy naman yung milestone mo. So dapat balance lang talaga sila. Walang mas pinakabuti, kasi pinakabuti ditong YT Studio kasi direct to YouTube to siya talaga. Sa YouTube to galing. Itong TubeBuddy is may sarili silang channel mga expert na mga tools, functions, features para magamit dun sa ating channel. And then guys, yun po lahat guys. Salamat sa panonood sa inyong lahat. Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe my channel, Jcans 101 Tambayan. So just search Jcans 101 Tambayan, then click subscribe and click the notification bell to notify you from my upcoming videos. Ayan, once again, mega shoutout dyan sa ating Team Tulungan, Team Strong Ties, Team Kasolid Appear. Salamat sa papanood nyo. Ingat kayo palagi guys, and God bless you all. Thank you.